Hello, hello, Cancer Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for December 29 hanggang January 4. So tatawid na tayo ng dalawang magkaibang taon. Ano po naghihintay sa inyong lahat? We'll see, no? So inhale na po and exhale, Holy Spirit, Spirit Guides. Ibigay natin kay Cancer ang mga mensaheng dapat nilang malaman for the week. In your overall energy, you have the Queen of Wands. Beautiful. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Six of Pentacles. In the area of what you need, you have the Two of Wands. In the area of what's affecting your current energy, you have the Chariot card. Beautiful. In the area of what your near future holds, meron po kayong the Five of Pentacles. In the area of your challenge, meron po kayong the Lover's card. Fortune, the Hanged Man. Yes, wow. In your divine messages, wow. Nine of Cups. Alam mo na, Cancer, pag ito'y lumalabas sa mga readings ko, ito na yung time mo to make a wish. So go ahead, pumikit ka na and make your beautiful wish this time because it will be granted by the Nine of Wands. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siya bubuksan at the end. But first mga Cancer, thank you po muna sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Naku, malaking bagay po yan every time na meron tayong libreng reading for Cancer dito sa ating channel. Salamat din po sa mga nagla-like at saka po sa mga nag-comment sa kada video natin. Malaking tulong din po yan and support. Salamat po. So, in the back of your reading, you have the Star card. Beautiful. Star card here is telling you continue hoping, continue believing. You are actually getting higher kumpara sa mga pinagdaanan mo nitong mga nakaraang linggo or buwan. Star card is actually a promise. May pangako sa iyo si universe. May pangako sa iyo ang spirit guides mo na ang lahat ng bagay ay bubuti na starting now. Okay, kung kayo'y dumanas ng struggles o kaya hindi magandang kalusugan, makakaasa ka na this time around o okay na yan. Okay? Some of you are also getting closer to your dreams. Meron po sa inyo, may inaasikaso, inaatupag, ginagawa, pero sabi dito, paalala sa'yo, huwag mong bitawan, huwag mong susukuan kasi malapit ka na in your alignment to your dreams and wishes. Okay? So, hindi ito yung panahon para sumuko at bumitaw dahil kayang-kaya mo pa. Okay? Napakaganda po ng inyong background reading. Bigyan kita ng card of the week. Meron kang freedom. Freedom comes from the inner liberation. Yes? Kung talagang maluwag sa loob mo at talagang tanggap mo yung gagawin mo, yung kalayaan na maaari mo ma-attract ay talagang mapapasayo. Okay? Napakagandang background energy niyan for you. In your center, meron ka pong the Queen of Wands. Si Queen of Wands, sinasabi ng yung spirit guides na yes, ito yung linggo talaga na sobrang active mo, sobrang saya mo. You're actually good with communicating with other people. Baka ito yung linggo na marami kang makikilala, makakasalamuha, party here, party there. Meeting people sa mga different occasions, especially dadaan tayo sa transition ng dalawang magkaibang taon. So talagang ikaw, you are feeling your beauty. Talagang ninanamnam mo yung saya ng okasyon at yung magagandang bagay. Narinig ko dito, pagpasok daw ng bagong taon, January, parang meron kang renewed energy. Parang ang lakas-lakas ng loob mo, very, very excited kang simulan ng taon na may kumpiyansa, positivity, you are now a go-getter. Marami kang gustong subukan pagpasok ng taon. So kitang-kita ko sa iyo yung drive, yung passion, at saka yung shift kung saan dati parang wala kang lakas ng loob, pero merong naidudulot sa'yo ng magandang energy yung pagpasok ng 2026. You want to begin something or to strive for more, which is good for you. Okay? Kaya kung masaya ka sa loob-loob mo, kayang-kaya mo idulot yung kalayaan outside.
if you want to try something new na bago, kayang-kaya mong abutin yan kasi loob-loob mo pa lamang, ramdam mo na na kaya mo eh. So, you will attract that. Okay? Clarify natin siya. The Queen of Wands being clarified by the King of Cups. Yes, payapang puso. Hindi mo hinahayaan na ang emosyon mo ay magdikta ng mga gagawin mo. Kung dati kapag kinakabahan ka, natatakot ka, naiirita ka, naapektuhan yung flow ng buhay mo, di ba? Pero ngayon sabi dito, mas papayanmanin mo ang iyong peace of mind more than what you feel. Kumbaga, hindi mo nahahayaan na emosyon mo ang magdikta ng bawat aksyon mo. Nagiging mas matyaga ka ngayon. Natututo ka ng maupo muna, mag-isip bago ka kumilos, no? So you are now very emotionally matured. And you know now kung ano yung mga dapat mong galawan sa harap ng maraming tao. Hindi ka na madaling mamanipulate ng emosyon. Ikaw yung uri ng tao na you want to have fun, enjoy your peace, at hindi ka papayag na sirain ng ibang tao yung katahimikan at diskarte mo this time. Which is good for you. Napakaganda niyan. So, Cancer, since ito po ay December 29 hanggang January 4, ano yung mga bagay na handa mo nang iwan sa 2025 na ayaw mo nang dalhin sa 2026? Example, bad friendship, pangit na work ethic, o kaya laging late, no? Ano yung mga iiwanan mo doon na ayaw mo nang dalhin pagpasok ng bagong taon? I-comment mo yan sa baba kasi ma-maintain mo yan, magagawa mo yan kapag sinusulat mo. Okay? Comment po kayo. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Six of Pentacles. Sabi ng yung spirit guides, kailangan mo daw i-revisit, Cancer, yung equal give and take sa lahat ng ginagawa mo. Example, sa inyong relasyon, ikaw lang ang bigay ng bigay. Baka naman this week, mapansin mo na uy, parang ako yung lugi. Parang ako lang yung laan ng laan. Baka naman pwedeng siya din magbigay. Parang ganyan. So, you're actually trying to question yung sobra-sobra mong binibigay na para bagang wala ka nakukuha pabalik. Sa panahon na to para i-address sa taong ito na, huy, baka naman pwedeng magbigay ka din, lagi na lang ako, mga ganyan. O kaya sa work din, sa negosyo mo, baka naman naglalaan ka ng oras sa maling bagay o sa maling product o sa maling effort na dapat mo ibinibigay sa karapat-dapat. Siguro ngayon kailangan mo na isipin yan, Cancer. Saan ba ako nagbibigay ng labis-labis na para bagang hindi naman ako nakaka-benefit ng maayos? Yan. Yan ang kailangan mo isipin ngayon. Okay? Clarify natin siya. So Cancer, saan po kayo magbabagong taon? Sa Pilipinas po ba? Sa abroad? Sa probinsya? What are your beautiful plans sa pagsalubong mo sa bagong taon na ito? Comment down below po. Six of Pentacles. The Temperance card. Yes, ngayon talagang tinitignan mo yung balanse ng mga bagay-bagay na binibigay mo. Narinig ko kasi parang bigla kang napagod o bigla kang parang nawala ng amor or gana sa isang bagay and you're questioning yourself kung dapat ko pa bang laanan ng bagay to, ng effort to, o ng pagmamahal to? Kung ako naman ay salat, pabalik, parang ganyan. So, you need to really figure out kung ano yung katahimikan maidudulot sa'yo ng equal give and take na ito. Kasi parang you're pouring your heart eh. You're hardworking so much para sa isang bagay na pagbalik parang, teka, parang lugi ako parang ganyan. So, you need to really work on it. Pag-usapan, buting tingin, baguhin, i-update, no? Example, sa negosyo ninyo, halimbawa 3 kayong magkakasosyo, tapos ikaw lang lagi ang napunta. Ikaw lang lagi ang nag-aasikaso ng lahat ng aasikasuhin. Yung 2 kasosyo mo, ayun, lagi nagbabakasyon. So, baka kailangan nyo ng pag-usapan para balanse, para hindi ka nahihirapan ng ganyan. Parang ganon, okay? So, figure that out this time. In the area of what you need, meron po kayong the Two of Wands. Ngayong time na to, sabi ng yung Spirit Guides Cancer, kung meron kang bagong gagawin sa buhay mo, kailangan talaga mag-isip ka doon ng maayos. You are actually gaining traction. Kumbaga nasa spotlight ka this time, the universe is actually favoring you this time, no? With a star card.
Pero sabi dito, kung tatahakin mo ang landas patungo sa mga pangarap mo, dapat konkreto yung plano. Hindi pwedeng paiba-iba o kaya hindi ka sigurado. Kasi diyan nagsisimula ang delay. Kung paiba-iba at saka kung pati ikaw litong-litok sa gagawin. So kailangan talaga bago ka kumilos, maupo muna at pag-usapan muna, buting-tingin mo muna, balansehin, pagmuni-munihan bago ka humakbang. Kasi ayaw naman natin na masayang ang hakbang mo, masayang ang pera mo, masayang ang effort mo, di ba? So, we need to really make this a concrete decision na itong bagay na ito, pagmimitingan muna namin, pag-uusapan muna namin bago namin ituloy. Para lahat ng bagay na tignan, lahat ng aspeto ayos, at kung may aberya man, may pantapal kami agad. Sabi dito, kailangan mo doon ng kasama or kaibigan or katulong para maisagawa ito. Kumbaga, hindi mo daw kaya to mag-isa. You need someone to hold on to para lalong palawakin yung isip mo, para lalong mas maging solido yung gagawin mong plano. But nevertheless, panahon na daw to, Cancer, to step out of your comfort zone and try new things. Okay? Panahon na to para mag-explore ka naman, no? At magkaroon ka ng mga bagong bagay na maaaring magpaunlad sa'yo. You're thinking of renovating or transferring. Parang may balak kang mag-expand o mag-grow. I'm seeing travel here. Some of you are traveling, switching gears or shifting from one place to the other or transferring from one job to the other. May mga plano kang ganyan, no? So, tingnan natin with a clarification. Two of Wands, the Six of Pentacles. You have 6 here with the angel number na sinasabihan ka ngayon, Cancer, na mag-reflect ka naman in the past. Okay? Panahon to for reflection. Tanawin daw natin yung mga past 6 months natin at tignan natin kung gaano na kalayo ang narating natin, ano pa yung mga dapat nating gawin, ano yung dapat baguhin, at ano na yung mga dapat tigilan para maging maayos na. So, with this reflection, sinasabi sa'yo, alam ko na, naglalaan ako dyan, hindi naman ako kumikita ng 6 months, iwanan ko na. Ay, itong kaibigan ko to, nalapit lang kapag swelduhan, pero kapag wala akong pera, hindi ko siya mahagilap. So, you are now reimagining and refiguring kung ano yung equal give and take na nakukuha mo at kung saan kalugi, binibitawan mo. Parang ganon, okay? So, in Six of Pentacles clarifying our Two of Wands, panahon daw to talaga, Cancer, na maglaan naman tayo ng effort if you want our plan na magkaroon ng magandang bunga. Hindi pwedeng nangangarap ka lang sa magandang bunga pero wala kang matibay na plano. So, panahon to para tignang mabuti yan. Exert more effort in the planning because yan talaga yung start of your success. Kaya dapat dito ka talaga nag-i-invest na maraming oras. Okay? Importante to. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Chariot card. Chariot card, sinasabihan ka ng yung spirit guides. Oh? Ay, may mga paalala sa labas. Narinig nyo ba yan, Cancer? May nag-iikot sa aming barangay at nagbibili ng barangay na huwag daw gumamit ng paputok at mga paingay na lamang daw na kaldero, chu-chu-chu. Wow! Maybe that is also a sign for all of us na maging maingat sa bagong taon na ito, umiwas sa paputok, umiwas sa mga bagay na ikakapahamak mo sa magandang selebrasyon na ito. Napakagandang public service announcement nun. So, makinig tayo at isabuhay natin. Okay? So, back in our reading, you have the Chariot card clarifying the Queen of Wands. Sabi dito, balak mo na kasing lumarga. Meron kang talagang gagawin ngayong bagong taon na ito. Maaaring new project, new sideline, maaaring sisimulan ka ng bagong negosyo, or balak mo nang magbago ng diet, magbago ng exercise or routine or lifestyle. Talagang confident na confident ka sa gagawin mo na ito. At talagang kickstart, no? Balak mo talaga siyang simulan ngayon time na ito. And nothing will stop you, nakita ko yan. So, talaga nakapag-decide ka na sa bagong ruta na ito. So, with a confidence brewing para sa bagong sisimulan mo, magdudulot ito ng kapanatagan sa isip at puso mo kasi alam mong kaya mo.
Alam mong doable siya, attainable, saka practical, at dire-diretso tong biyahe na ito. Dire-diretso tong journey na ito. Kung ito man itungkol sa'yo, sa career, sa pangarap, sa future, you are really a palaban this time. And your confidence actually will make a difference. Okay? Kaya importante talaga na malakas ang loob mo. Malakas ang paniniwala mo sa sarili mo na magagawa mo ito. Yun ang malaking factor para maging successful ito. Lumipad, kunin natin the Knight of Wands. Yes, talaga namang you're using your passion and energy and love sa journey na ito. Kita-kita ko yung excitement mo at saka yung pananabik mo sa isang bagay na maganap na. Marami sa inyong matagal tong hinintay, matagal tong pinagnilay-nilayan. Pero heto ka, lalarga ka talaga forward and you are actually expecting a wonderful experience sa pupuntahan mo na ito o sa gagawin mo na ito. So congrats po. Nakita ko dito a very very successful journey ito. Para naman po sa iba, sa ibang cancer dyan, narinig ko, may darating sa yung good news ngayon. Parang go signal siya na magpapa-abante sa'yo. Kumbaga parang hinihintay mo to na call, text, chat, or email, at yun, boom. Pag dumating sa'yo, makakalarga ka na. So congrats po sa mga gagawin mo this time. In your near future, meron ka pong the Five of Pentacles. Sinasabihan ka dito, Cancer, ng iyong spirit guides na wag bibitaw porket nahihirapan ka. Porket feeling mo ang daming harang, ang daming obstacles, ang daming kailangang ayusin, pabalik-balik, normal lang yon. Especially if you're striving to get your wish. Okay? May pangarap kang gusto mong maabot. At malapit ka na dyan. Sabi dito, mararamdaman mo na malapit ka na magwagi kapag lalo kang nahihirapan. Maraming ganyan 'di ba? Pag singing contest, kuyari sa American Idol, 'di ba? Pag marami sila, one song lang per week, 'di ba? Tapos isa-isa matatanggal. Pero kapag final week na sa American Idol, talagang dalawa or tatlong kanta, botohan, magkakaroon sila ng tour para i-promote sa mga sarili nila. 'Di ba pahirap ng pahirap just to win the title. So parang ganoon din dito. Hindi porkat nahihirapan ka ano na 'yon, ibig sabihin talo na. Hindi. The more that you need to persevere para lalong maabot 'to. Kaya huwag mawawalan ng gana, huwag mawawalan ng kumpiyansa. Patuloy mong ilaban 'yan. Narinig ko rin dito, may taong tutulong sa iyo ha. Kaya kapag dumating yung tulong, kunin mo. Huwag ka mahiya, huwag mong isipin na mahina ka kapag may dumating na tulong. That is actually a great help for you para sa ikakabuhay mo at ikakawala mo sa struggle na ito. So kung may tulong na dumating, ay huwag mo nang hindian pa. Kasi baka yan na yung bigay sa'yo ni God. Okay? The Five of Pentacles. The Four of Cups. Yes, talagang ramdam ko yung disappointment mo pagdating sa mga bagay na hindi mo pa nakukuha. You are actually having this frustration. Kasi yung hiling-hiling mo, parang minsan, nawawalan ka na ng amor, nawawalan ka na ng pasensya, meron ka ng taranta, pagkairita, sabi mo, God, ibigay mo na sa akin. Yun lang yung hinihiling ko, bakit hindi mo pa ibigay? Bakit hindi mo pa iabot? Simple-simple lang naman. I'm working so hard, bakit pagod na ako, wala pa din. So, your spirit guides are telling you, God will give you this in His perfect time. So, kailangan mo ngayon kumapit ka sa pangarap mo, patuloy kang manalig at magkaroon ng pag-asa, at tumulay ka lang sa struggle, lagpasan mo yan, tapusin mo, largahan mo, at sa huli, makukuha mo rin to. So, don't lose hope because God will provide you with your dreams. Kaya lang ito ay nasa kanyang plano at hindi sa plano mo. Okay? Yun yung dapat mong maintindihan this time. And from that, talagang gagaan ang pakiramdam, kikilos ka ng kikilos, hanggang sa matapos yung struggle, and then boom, saka siya darating. Okay? Napaka-importante niyang tandaan for you. In your challenge, you have mental contest and self-sabotage. Kailangan daw labanan mo yung mga struggles mo sa isip mo. Okay? At kailangan huwag mo daw isabotahe ang sarili. Ano ibig sabihin yan? Minsan, ikaw mismo nag-negative self-talk sa sarili mo. Kayang-kaya mo naman gawin yung bagay pero lagi mo sinasabi, ay, napakahina ko naman. Ay, hindi ako marunong yan. Puro negativity. Wala pa mang nangyayari, negatibo agad ang outcome sa isip mo. So make sure ikaw binabago mo yan.
Clear up your mind and be confident para laging hindi mo maisip yung mga kahinaan mo at makalaban ka with so much positivity. Okay? In your challenge, you have the Lover's card. Meron po sa inyo, sabi ng yung spirit guides, bigyan mo ng importansya ang mga relasyon mo. Okay? Your partner, your lover, mga kapatid, magulang, anak. Nasa New Year season tayo, simulan natin ang magandang relasyon. Simulan natin na may pagkakaugnayan, pagkakaunawaan, ibaba ang pride, ibaba ang ego, and learn to be compassionate, understanding, respectful, matutong makinig kesa yung pangarap mong manalo lagi sa argumento. Hindi porket tama ka ay healthy yon sa relationship ninyo. Sometimes you need to give in. You need to let things go. Huwag nang i-big deal para kayo ay solid ang relasyon. Okay? For others naman po dyan, sabi ng yung spirit guides, it's all about your choices. Mga bagay na pinipili mong panindigan. Halimbawa, negosyo, trabaho, career. Sabi dito, baka matempt ka na gumawa ng iba or madistract ka at mawalan ka ng oras sa mga importanteng bagay. Kung pinangakuan mo ang sarili mo na magfo-focus ako dito, kailangan doon talaga ang mata mo, hindi ka distracted. Okay? Clarify natin siya. The Lover's cards being clarified by the Wheel of Fortune. Yes, dito nakasalalay ang pag-ikot ng kapalaran mo. Kung hindi mo ibibigay yung full commitment mo sa isang tao, sa isang bagay, sa isang career, paano yan gugulong ng maganda? So, your kapalaran, your destiny, your fortune will depend on your commitment para sa linggong ito. Okay? In your fortune, meron po kayong in the flow, everything is smooth sailing. Sabi dito, with confidence and trust and talagang emotional maturity, lahat ay mag-flow ng tama at mabilis. You also have fogged in, go slow, take your time. O sabi dito, huwag ka daw magmamadali, especially when it comes to your decision, when it comes to working with a lot of things. No? Mas magandang pinaghahandaan, maupo muna, mag-isip, bago gumalaw. Okay? You also have the hanged man in your fortune. Sabi dito, ngayong linggo, makakaisip ka na ng paraan. Makakaisip ka na ng diskarte pagdating sa isang bagay na akala mo wala ka na magagawa. Okay? Akala mo wala ng pag-asa, akala mo dulong-dulo na, pero here, you have the star card giving you the guarantee na may pag-asa pa, may pintuan pa, may liwanag pa para sa mga bagay na akala mo stuck na. Dito sabi, unti-unti nang mawawala yung delay. Unting-unti na mawawala yung stuck energy dahil makakahanap ka na ng paraan. Kaya kung meron po sa inyo mga cancer na parang nakalugmok ngayon o naiipit ngayon sa isang problema, asahan mo, the answer will come. Wala nang delay moving forward. Okay? Napakaganda niyan. I-clarify natin siya. The Hanged Man's being clarified by the Nine of Wands. Yes, sa sobrang habang ginawa mo, sa sobrang kayod mo, pagod ka na, kaka-try, paulit-ulit ka nag-try, paulit-ulit ka rin nag-fail. Pero dito sinabi talaga, hindi ka sumuko hindi ka bumitaw kumapit ka pa rin hanggang dulo. Kaya yung isang push pa, isang try mo pa, biglang boom. Nakaisip ka ng bagong paraan, sabi mo, ay, kaya pala ako nag-fail before kasi ganito. So, na-pinpoint mo na yung reason. At nung na-pinpoint mo na yon, nakahanap ka na ng bagong perspektibo, bagong atake, and then boom, saka siya gumana. So parang ganyan. So dahil sa hard work mo, dahil hindi ka bumitaw, nakaisip ka ng bagong paraan na gagana na para sa'yo. At palapit ka na ng palapit sa katuparan ng dreams mo. Okay? So congrats po, Cancer. I-claim mo to. No delays. Clarity is mine. I-claim mo sa baba, sulat mo, no, I claim no delays, clarity is mine, the good news is mine. Claim mo yan. In your divine messages, meron po kayong the energy is gaining momentum. Wow, bumibilis na daw, umaandar na. Kung dati stuck, ngayon meron na nangyayari sa ginagawa mo.
You also have, it's time to release negativity. O, pakawalan na mo na daw lahat ng negativity. Kung nag-struggle ka ngayon, huwag mong iindahin yung struggle. Continue with your positive energy, positive aura. Talaga namang makukuha mo yung gusto mo kapag puro positibo lamang. Okay? In your divine messages, meron po kayong the Nine of Cups. Nakapag-wish ka na ba kanina, Cancer? So, with pertaining to your dreams and wishes, sabi ng yung spirit guides, salubungin mo ang yung wish. I-align mo ang sarili mo patungo sa katuparan ng yung wish. Ano ibig sabihin yan? Sabi ng yung spirit guides, halimbawa, pangarap mong makapasok sa gantong kumpanya, teka muna, may ginagawa ka ba para makapasok doon? Nag-a-apply ka man lang ba? Swak ba yung credentials mo para makapasok dyan? You need to give your effort. Painitin mo ng painitin yung energy mo para ma-attract mo yung goal na gusto mo. Okay? Hindi pwedeng maghihintay ka lang na yung goal or wish ay dumating. You need to align yourself para makuha mo siya. Okay? Napaka-importante niyan. Clarify natin siya. The Nine of Cups. You have the Four of Wands. Yes, you need to make a point and make a decision na tutulay ka hanggang maabot mo yung milestone. Okay? The Four of Wands is all about stability of your goal, stability of your finish line, kumbaga. So para maabot mo to, kailangan talagang salubungin natin, nakafocus tayo, undeniable attention, and also kailangan talaga desidido ka na abutin siya. Kasi kung atras ka ng atras, paiba ng paiba, parang palayo ng palayo naman yung finish line, di ba? So kailangan talaga tayo ay kumpiyansa sa ating gagawin para maabot natin ito. Because nakita ko na yung wish mo talaga ay malapit mo nang i-celebrate. Okay? So hold on tight para dyan. Okay? Outcome mo to, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have mountain road. You are on the road to success. Wow, i-claim mo to. I am on the road to my success. Isulat mo sa baba, I claim it, I claim it. Another message of work, achievement, success. Yes, para kang langgam ngayon. Masipag, matyaga, nakikipagtulungan para maabot mo yung success mo. You also have star. Yes, wow. Guaranteed success. 2 beses lumabas ang star para sa'yo. Kumbaga talagang nagniningning ang buhay mo this time. Congrats po. You also have purse. Pay attention to your finances. O, pagdating daw sa perang lumalabas at pumapasok, dapat talaga nakatingin ka dyan. Okay? Para alam mo yung ginagastos mo, alam mo yung umaalpas, matuto ka rin daw magtipid. Okay? Ang outcome ni Cancer for December 29 to January 4, the Knight of Cups. Beautiful. The offer will come in. Okay? May offer sa'yo hinggil sa iyong mga dasal, hinggil sa iyong mga wish. Meron kang hiniling, meron kang gustong makuhang opportunity, it will be given to you. Okay? Napakaganda niyan. So palakpakan muna tayo. Napakagandang energy para sa mga mahal kong Cancer. You will be given the opportunity. Kaya kunin mo to, i-grab mo to, okay? Ito na yung start ng magandang Enero para sa'yo. Narinig ko rin dito panahon na para mag-open ka naman ng puso mo para sa mga bagong bagay. You need to really put effort, put your love, put your affection sa isang bagay na alam mong kapaki-pakinabang sa'yo. Example, bigla ka natanggap sa isang call center. Wala ka namang pangarap noon na maging call center. Pero yun yung pinto ang nagbukas. So you need to give your whole attention doon para mahalin ka rin pabalik ng trabahong yun. Parang ganun. Okay? So good for you. I-clarify natin. Knight of Cups being clarified by... Oops, tumilapon. Kunin natin. The Judgment card. Yes. Judgment card's all about you surrendering to God. Sabi mo, God, kayo na pong bahala sa mga dasal ko. Kaya ko po ibigay ang sarili ko, ang effort ko, ang puyat ko, ang kakayanan ko para lang magtagumpay ako this time. Maabot ko lang yung pangarap ko. Please, God, ibigay mo sa akin. Nakita ko dito that your prayers are being answered. Napakinggan ang dasal mo. And merong kakatok sa'yo eh. Merong mag-o-offer sa'yo ng opportunity and you need to be open. You need to open yourself for the possibility. Maaring iba itsura niya, hindi katulad sa na-imagine mo, pero maaring yan talaga yung daan para sa talagang gusto mo para sa sarili mo. So kailangan dito gising na gising ang diwa mo sa pagpasok ng bagong blessing. Okay? So be receptive, be open, darating din siya. Okay? Wow.
Cancer, ito po ang inyong December 29 to January 4. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages. Saan po kayo nakaresonate? Babasahin ko po yan. Comment lang po kayo sa baba. Thank you again for watching hanggang dulo, Cancer. I love you. This has been James for James Tarot PH. See you again next time. God bless po.